Okay na so ganito ha. Palalahanan kita about dun sa paggamit ng busina. Okay? Ang iiwasan mo lang dito sa busina, yung pagbubusina ng babad. So, yan lang naman ang iiwasan mo dyan, yung magbabad ka ng busina. Lalo-lalo na kung halimbawa medyo na-provoke ka, nainis ka, tapos bubusina ka ng babad. So, syempre, mamaya mag-react naman yung binusinahan mo. Kaya, laging pinagmumula ng road rage yan. Pag hindi mo ginamit ng tama ang busina. Ha? Paalala lang yan sa inyong mga baguhan. Okay, paalala sa pagsisignal. Ganito ang paggamit. Signal kaliwa, tingin sa kaliwa. So, mabilisan lang ang tingin. Hindi babad, huwag mong mamahalin ang side mirror. Off, gitna, signal kanan, tingin sa kanan. Mabilisan lang din. So, gaano ba kalayo tayo mag-signal? Halimbawa kanto. Dapat, it's about 30 meters. No? Dapat naka-signal na tayo. Hindi yung iwasan natin yung nandun ka na sa kanto, no? Paliko ka na. I mean, nandun ka na mismo sa kanto sa kakasumignal. So, nakaka-confuse yun sa kapwa mo motorista. Mayroon din naman mga sitwasyon na yung halimbawa, may kanto. Yung pala naman, doon ka pa sa kabilang kanto, liliko. Hindi mo pa naman nalalagpasan tong isang kanto. Huwag ka muna sumignal. Lagpasan mo muna yung isang kantong yun bago ka sumignal. Kasi baka sabihin, sumignal ka, tapos doon ka pala lumiko sa kabila. Sasabihin na, doon pala maliko, ba't sumignal na ka? Mga ganong sitwasyon. Okay, so ngayon naman, itong lever handle na nasa kanan, ito naman yung lever handle ng wiper. Wiper, ano? So, ganito. Siyempre, alam naman natin kay wiper, ginagamit natin ito kadalasan pag umuulan. Pero, pwede mo rin siyang gamitin pag ganitong sitwasyon. Lalo-lalo na tingin mo, windshield mo medyo malabo. No? So, kailangan mo siyang i-wash. Ibig sabihin, lilinisin. Pwede mo siyang linisin sa pamamagitan ni wiper, but take note, kapag ganito sitwasyon na hindi umuulan, kailangan lagyan mo siya ng tubig. So, ganito ang paglagay ng tubig, panoorin mo kamay ni Kuya. Hihilahin mo lang to dito sa pataas. Yan, ganyan ang paglalagay ng tubig. The more na pinipindot mo yan, the more na may tubig yan, tuloy-tuloy yan. Ha? Pag binitawan mo yan, mag-i-stop din naman siya. So, yun yung paglalagay ng tubig. Pagka halimbawa naman lumating ka sa sitwasyon na umambon, pababa naman lang ng isa. Yan. So, may interval yan na yung natigil yan. So, pwede mong kontrolin yung interval niya. Pwede mong padalasin, pwede mong pabagalin. Ha? Yan, mayroon yan ditong kontrol. Kaya importante na kapag tayo may sasakyan, lalo-lalo na kung brand nyo, basahin natin ang manual book. No? So, okay. Next niya, halimbawa, ambon. Ang term ko dyan, ambon, ulan, diretso na yan. Isa pa, bagyo. Ayan. Pwede mo rin ganito yun siya, pataas. Okay? Yan. Iwasan mo dyan mag-wiper na ganito ha, na walang tubig ha. Kaya dapat, i-check mo rin yung lagay ng tubig yan. Okay, ngayon naman, siyempre, turuan kita magpa-start. Nagpa-start ka na ba ng makina? Wala. Kaalam mo na. Hindi ko na ituturo sa'yo. Tuturo po. Tuturo pa rin. So, ang pag-i-start ng engine, so depende sa sasakyan ha. Mayroon na kasi ngayon mga keyless, yung push start, di ba? So, ito naman sa atin, di susi pa. Okay, lagay si susi. Pagpihit mo lang isa dyan, may kuryente na yan. Pwede ka na dyan magradyo, yung ganyan ano. Next mong pihit dyan, yan, lalabas na yung mga ilaw dyan sa dashboard. So, may mga sasakyan na may segundo bago mo pwedeng i-start, no? So, next nyan ay mag-i-start na. So, since ikaw ay beginner, para hindi ka nagbuo overstarter, yung ibig sabihin, nabababad mo yung susi, pag sinusing mo na siya, tingnan mo RPM mo. Ha, itong RPM, itong 01, yan, ganyan. Yan yung RPM, revolution per minute. Pag pinihit mo yan, kailangan pag pumalo na yung RPM mo, bitawan mo na si susi. Yan. Ha? Kasi yung iba na baguhan, binababad pa yung susi. Nag-o-overstarter, baka maapektuhan yung starter ng sasakyan. Napansin mo na pinaandar ko siya na hindi ako nakaapak sa brake. So, ganyan si susi. Pero once na ikay naka-encounter na push start, hindi mag-i-start yun. Karamihan. Kasi may na-encounter ako isang sasakyan, hindi ko lang matandaan na kahit push start siya, hindi ko inapakan ng brake, kung start siya. No? So, karamihan na sasakyan na push start, kailangan i-push mo muna o full brake ka muna bago mag-start yun. Ipindutin mo lang. Ano? Una po muna pindot. Siyempre, una muna si brake. Oo. Yan, una si brake, pag pindot mo gano'n, diretso na yun. Start na yun, ano?
So alam mo na naman to, mga salamin, paano bubuksan? Alam mo, may babatiin ka, hi! Yan. Bubuksan mo yung salamin, ano? Yan, dito sa'yo, ito dyan sa pasahero, dito sa'yo, sa passenger side, ito naman sa likod. Ito naman yung door lock. So sa door lock, iba-iba din ang posisyon yan. Ito naman, baka magtaka ka kung ano to. Halimbawa, ayaw mong, may kasama ka mga bata sa likod, or halimbawa, kasama mo yung boyfriend mo dito, ayaw mong magbukas siya ng bintana, ilak mo to para hindi na siya makapag-hi sa ibang babae pa. Ano? Yan. Mga lesson, sasamahan natin ng mga joke kasi para yung kaba, nada-divert natin. Okay? Yan. Paano po pag wala ng boyfriend? Ay, di buksan mo yan. Kahit i-open mo, bintana. Tapos na yung pagka may nakita ka sa sasakyan na ganito, L at saka R, ibig sabihin niya na yung adjacent niya ng side mirror. Ha? So, minsan nandito yan, joystick. So, siyempre ang L stand for left, R stand for right. So, may mga arrow naman siya. Mayroon mga sasakyan na ang pag-a-adjust na yung mismo nandito. Yan. Pero karamihan yan ng mga bago, talagang high-tech na. So, tanda mo alam mo na naman yung P, stand for park, R stand for reverse, N stand for neutral, D stand for drive. Ito kasi 2015 model pa ito, ang kanyang manual mode, ganyan pa. So yan, pag nakita kang ganyan, manual mode yan. 3 to L. Third ko sa manual yan, third gear, second gear, first gear, low gear, no? So gagamitin lang natin yan, kapag halimbawa, patarik yung kalsada, kailangan natin ng hatak ang sasakyan, o puwersa, gamitin natin yan. Okay, so magagamit mo yan. Like halimbawa, pupunta ka ng Baguio, Tagaytay. Pero dito siyempre mayroon din naman sa atin, katulad ng papuntang Lubo, yung mga ganyan, or dito sa mataas na kahoy. Sa halang, yung mga ganun, pagpaahon ka. Lahat po may ganyan. Ang iba naman, ang nakalagay naman dito ng S, sports mode, M, manual mode. At ang nakalagay doon, plus minus. Yun. Iba naman yon, mga modelo na yun. Yun. So, sa bawat, tingnan mo, sa bawat kung nasaan ang gear stick niya, nakaposisyon, nakalagay din or nakikita mo rin yan sa dashboard. Tingnan mo, nandun yung letter P. Tama? Pag nilipat mo yan sa R, reverse, makikita mo rin siya doon. Sa N, ganun din. Tapos si drive, ganun din. Pag lipat kay manual mode, kahit tumatakbo ka, pwede mo ilipat yan. No? Hindi mo kailangan tumigil. So, sa modelo nga lang na ito, ang proper lang ng paglipat ng manual mode nito, kasi nasa third gear ang manual mode niya, tumatakbo ka ng 60. Tapos bigla mo siya nilipat sa manual mode na tercera o third gear. So, medyo magagalit ang makina niya kasi hindi akma yung gear doon sa speed. No? So, kailangan, pag halimbawa balak mo mag-manual mode, pabagalin mo muna siya. Kasi di ba prepare ni tercera ay hanggang 40. Ganyan, So, dadalhin mo muna siya sa 40 bago mo siya ilipat. So, once na nalagay mo na yan sa drive, gagalaw na yan kapag binitawan mo si handbrake. So, siyempre, hindi yan gagalaw ng naka-handbrake. So, ang tanong dyan, Kuya Ron, halimbawa, nakalimutan ko ang handbrake. Paglagay ko sa drive, binitawan ko si brake, inapakan ko si gas, tatakbo yan. Ito, itong modelo na to. Tatakbo to. Kaso, baka mapupwersa yung handbrake. Baka maputol yung kable. Katulad niya, kaya pwersahin niya. No? So, hindi siya proper. Kaya ang proper niya, ganito, from park, ganito pwede mo lang diretso sa drive yan. Tapos release si handbrake. Tapos yun, bitawan mo lang yan si brake yan. Tingnan mo, nagalaw yan kahit di mo gasan. Gagasan mo na lang yan. Siyempre, pagka kailangan mo lang yung speed. Pa-reverse ka naman, ganito naman. Sa reverse naman, di mo kailangan mag-gas. Bitaw-bitaw lang yan. Tapos tingnan mo lang ang side mirror mo, left and right. Pagka malilito sa pagre-reverse, sa pagmanage sa manibela. Halimbawa, gusto mo pumunta sa kaliwa din ang kapit. Pagka mo nakapunta ka na or tumutumbok na siya sa kaliwa, balik sa gitna. Gusto mo pumunta sa kanan, ipapaling ang sasakyan sa kanan din ang kapit.